Una sa lahat, itong channel ko na to, Strangers from Dark, bagong account ko to. So, bali si Kuya Zay, meron isang account yung motovlogs. Iba yung account ko na yun, tapos meron akong bagong gawa, ito, Strangers from Dark. Ang content ko dito ay paranormal, exploration, ghost hunt, ganyan. So, bali itong gagawin ko ngayon, kauna-unahang vlog ko para sa account ko na Strangers from Dark. Tol, sige, dito lang ako. So, bali ngayon, mapapansin nyo, andito ako sa bakuran niya kasi nga, ayan, inayos kanyang e-bike. Tapos, may papakita ko sa inyo. Ito yung lugar na to, yan. Nakita nyo yan, di ba? Tapos yan ang bahay nila. Kaduktong to ng lote nila. Ngayon, ito, may umupa ngayon dito. Pinapagawa yan. Ano gagawin dito, Tol? Funeraria. Puninaria. Tapos kaya nagupay na. Ayan. Dito yung dating bahay ng magulang nung asawa na itong kapatid ko. Tapos yung kapatid na lalaki nun, nagpakamatay, nagbigti dyan. Kwentuhan namin, dito di sa loob ng bahay nila, ay ang kapatid ko. Maraming beses ako nakakita. Ang daming beses nakakakita. Dito may lumalabas. Lagi may dumadaan dyan, Tol, di ba sabi mo? Yan. Sa banyo, lagi may napasok. Yan sa banyo, lagi. Unahan ako. Sa madaling araw, hihi ako. Makikipag-unahan. Nakipag-unahan pang umihi, Kaya una. Kaya siyempre, hihi pa ba ako nung ninaunan na siya. Kahit di siya lumabas, din na rin ako papasok. Lumabas ba siya o hindi na ako papasok. Nakikipag-unahan pa, Minsan babae, makikita mo. minsan babae. Pero yung nakikita mo madalas dyan, Tol, ano yan? Yun. Bago ako dito, kinukwento ko sa asawa ko na may nakikita ako, ayaw niya maniwala. Parang nagsisip lang ako. Natyepo ako, kumakain kami, nakita niya, dumaan. Nagulat siya, sabi niya, totoo pala sinasabi mo. Nakita niya mismo. Sabi ko, di ngayon, naniniwala ka na. Tsaka dun sa area na yon, sa may sa dulo, sa kami ng camera, yung kitana na yun, kita yun. Alin dyan? Yun, pangalan kitana. Yung salamin. Tina yun, dun madalas magpakit tayo. Doon madalas nagpapakita. Siguro dati daanan niya, tapos siya, dati kasi bundok to, tsaka po na ng ano to, ng Mga salvage. tawag yun. EJK, ganun. EJK, tapo ng tulog. Bundok po ito, nasa ibabaw tayo ng bundok. Bali, itong lugar na to, talagang, ngayon, umaga lang eh. Pero sabi ng kapatid ko, kung gusto ko rin makita yung sinasabi niya, na laging dumadaan dyan, doon sa kusina nila na yan, ay ang bintana na salamin na yan. Kasi kusina yan, sa tapat niya sa loob, kwarto ng anak nilang babae. Doon nanggagaling, palabas dyan sa kusina na yan. Gabi-gabi daw yun. Gabi-gabi ba yan, Tol? Walang humpay yun? May humpay naman. May humpay naman. Pero mas madalas gabi-gabi talaga. Mga bandang Alas 12 lagi. Unang-una experience ko sa Caloocan, sa bahay ng una kong asawa. Tulog ako doon. Tapos, doon ako sa sala niya, pinatulog siya sa taas kasi mag-boyfriend pa lang. Umulan, madaling araw, alas 2, tinignan ko oras na. Ang bintana, sliding. Maanggi, nagising ako. Yung ginawa ko, sinara ko si sliding. Nung sinasara ko ganyan, may nakita akong bata, left. Pero mga 3 taon, 2 taon, naglalaro sa ulan. Hindi ko pinansin, sinara ko ulit, tapos tinignan ko yung oras. Kita ko alas 2. At napaisip ako, sabi ko, sinong magulang ang magpapaligo ng alas 2 ng madaling araw? Pababayaan yung anak naliligo sa ulan. Yun ang unang pumasok, pinikilabutan ako. Binuktan ko ulit yung bintana, pagtingin ko, wala na yung bata. Pero nakangiti pa sa akin yung bata. Tinignan ko, nakangiti, tapos nagtatalo. Nung yung bata, tatalo sa ulan, sa harapan ng bintana. Yun ang unang experience ko doon. Then, sumunod, experience ko ron. Gising ulit ako, ganun din, alas 2 din, tinignan ko rin ang oras. Ginising ko siya, sabi ko, Carmen, naririnig ka. Sabi niya, umiiyak. Sabi
Sabi ko kasi baka kakutrip ko lang. Oh. Pero naririnig ko yan kanina pa, umahagulgol. Oh. Kung gano'n. Sabi niya, oo nga, naririnig ko rin. Sabi ko, siguro sa kabila. Duplex yun eh. Dinig na dinig mo yung yak ng babae ron. Test din ang pangalan nun. Kapitbahay. Baka ako nag-away mag-asawa. Tinatulog ulit kami. Tinignan ko yung oras, alas 2 pa lang. Pagkis namin mag-almusal kami. Habang nag-almusal kami, pinuwento ko kay Tess, sa asawa ko. Sabi ko, Tess, ako kanina narinig namin ni Edgar, si Ate Tess. Umiyak. Magulo ng lakas. Siguro nag-away mag-asawa, sabi ko. Oh. Alam niyo sagot sa akin ng asawa ko? Oh. Anong Tess sinasabi mo dyan? 3 araw nang walang nakatira dyan. Sabi ko, tanong mo si Edgar, narinig niya. Oo, Tess, narinig ko. Ginising ako ni Diang. Sabi niya, ginising ako eh. Pinarinig sa akin, umiiyak. Dinig na dinig ko, ang lakas na iyak. Parang sa tingin, Kala ko yung asawa ng kapitbahay. So, ang ginawa, kasi nga duplex, magkatabing pinto. Takbo agad ako sa pinto, tinignan ko, walang laman, walang tao. Walang gamit. Kaya nga, lumipat na. 3 araw nang wala nakatira dyan, sabi sa akin. Kasi ang isa pang experience ko doon, yung bayaw ko, may jowa siya eh. Oh. Kalimutan ko pangalan ng jowa niya eh. Hmm. Lagi nag-aaway yun. Gabi-gabi nag-aaway mag-asawa na yun. Mag-jowa. Di pa naman sila kasal noon. Bata pa kami. Kasi nga madaling araw ko naiihi palagi. Magbaba ako sa hagdan. Nasa gitna siya ng hagdan. Ayan, nakaupo sa gitna. Pagitan ng babatas. Magulgol na kayo ko. Nakaganon. At naka yung tuhod. Magulgol. Dapat pagdaan ko. Kasi hindi kami kasi sa hagdan. Sabi ko makikiraan ha. Sabi ko, nag-aaway na naman kayo ni Bayaw. At magulgol lang, hindi sumasagot. Hindi naman niya inarap mukha niya sa akin. So nakayuko lang siya, magulgol. Kasi pagbaba ko ngayon, pagbaba ko, lumiko ako, pagliko ko, papunta na ako sa may banyo. Dating ko sa pinto ng banyo, tsaka ako nakakita yung sofa. Nakakita ko yung mag-asawa, tulog, nag-iilit, magkayakap. Ibig sabihin, yung nandun, nakita mo sa hagdan, Hindi yung lipat ko. Ay, hindi yung bilas ko. hindi yung bilas mo. Ano yun? Yung doppelganger. Pagbalik ko sa hagdan, wala na siya. Pagkat ako, tulog ako. Yung itsura ng hipag mo, siyang siya. Kaya nakayuko. Nakayuko lang. Ano yung damit niya, yung Pajama. hanggang dito, pajama. Oo. Dito. Nakiraan ka pa, May rampa ako. nakaharang sa gitna. Tapos nung minsan may bisita ako, nakitulog doon. Nakita niya raw ako pumasok sa banyo kasi sa sopa siya natulog eh. Igihisa na siya. Nakita niya raw pumasok sa banyo. Tinintay niya ako lumabas, pigil na ihi niya. Maya pagbaba ko, nagulat siya. Sabi niya, nakita na kita pumasok sa banyo. Kasi hindi pa ako pumapasok sa banyo, ngayon pa lang ako. Hindi, nakita kita eh, pumasok pa eh. Sabi ko ngayon mga anak ko. Sabi niya, paihi mo na, ihi na ako kasi nakita kita pumasok ka kaya hindi ako makaihi. Sabi niya, kasi nanay, nung nakitulog doon, pagbaba ko rin ng madaling araw, sabi niya, sayang, andyan si Alex. Sabi ko, saan? Sa banyo. Papasok ang banyo eh. Eh, nanay nakaupo eh. Inaantay niya lumabas si Alex. Sabi ko, walang tao dyan. Hindi, nakita ko pumasok si Alex. Walang tao na kasi patay ilaw. Pagka may tao dyan, patay ilaw. Sabi niya, pumasok si Alex eh. Tulog si Alex na sabi ko. At eto pa isa. Bumili ko ng Giorgio Armani. May nga ako sa original na sunglass eh. Ako namin ni Tek, anong bayaw ko magkatabi. Tapos makikita mo sa pintuan namin, yung salamin, tabi ng pintuan. So nakita ko yung bayaw ko, sinusukat yung Giorgio Armani ko. Nakasabi ko, delikado yung Giorgio Armani ko. Baka makasunodaan yung bayaw, ako rin, alam niya, hindi ako tatanggi. Baka ma-arbor, bibili lang eh. Yung kat eh. Hindi ganit siya oh. Nasagdan ako na, nakita ko siya eh. Nabahan na ako, ma-arbor pa yung Giorgio Armani ko. Mura pa na ng Armani, 1 plus lang. Pagbaba ko sa pinakababa, doon sa baba, nakita ko si Bayo nanonood ng TV. Malik ako sa taas, hindi na ko, wala. Nakita ko sa lamin ko, nandun, nakalapag eh. Pagbalik ko, sabi ko, Bayo, nakita kita sa kwarto, sinusukat mo yung salamin ko, kala ko nga, aarpo rin mo. Hindi ko, hindi na pa ako dito. Nanood ako eh. Hindi ako, nakita kita, sinusukat mo yung salamin ko. Kinabahan pa ako, baka ma-arbor mo pa eh. Tawa na kami. Pero pa isa, si Apeng. Ano mo si Apeng? Nagkalaro ko ng family computer pa noon. Nakatingin ako siyempre sa TV. Yung TV namin, tapos pinto ng kwarto, ayan, ito yung TV. Makikita mo yung umaakyat sa agdat.
So pag-akyat ni Apeng, sabi niya sa akin, galing siya sa school nun eh. Oh. Yung pasali, palaro. Sabi ko, sige, sige. Sabi niya, sandali, mag-CCR lang ako. Bumaba. Bumaba. Bumalik. Gulat ako, ang bilis eh. Sabi ko, hindi siya nagsasalita. Dito ka, sabi ko sa likod. Punta siya sa likod. Wala Oh. po. Lumubog yung kamay, napaganan ako eh. Oh. Sabi ko, ay, pagpasensya mo na yan, ay inaabot ko. Pagpasensya mo, medyo na may hawig. Ganon. Basta ganun-ganun mo lang, may hawig yan. Kasi nakatuto ko sa nilalaro ko. Inaabot ko kaya. Hindi inaabot. Oo, kukunin mo. Sabi ko ganon. Oh. Tapos may manato ko si Aping, ito na, game yang. Nalingon ako sa likod ko. Sabi ko, nandito ka na eh, nakupo ka na eh. Hindi, ngayon pa na ako makit. Inaabot ko na, nakita mo nakaganon ako. Nakita kita, makit ka. Sabi niya, ngayon pa na ako makat. Natakot pa ako, sabi sa akin. Sabi ko, kahit ba't kita natakot yung tangalin tapat. Sabi ko, ganun. Sa mga naikwento ng kapatid ko, experience niya yun. So, bali, etong kauna-unahang i-upload ko na vlog ko na to, experimental to, pero yung itong content ko nga, totoong kwento to na nangyari. Dito sa bahay nila ngayon, sa bahay nila, talagang nakikita niya. Dati nakikita ko sila. Ngayon, hindi niya na nakikita kasi lumabo na yung mata niya. Ang nakakita nung last, sino bang huli nakakita? Si Det. Kasama ko, kumakain kami. Kumakain kayo? Bago pa nangyari yon, sinabi ko na sa kanya, kahapon may nakita ko dyan, dumaan lalaki. Oh. Ngayon ka na naman, trip ka na naman. Wala ka. Maya-maya, habang pagsubo niya, siya nakaharap sa kusina, ako dito nakaharap sa kwarto. Oh. Sabi niya, gising na ba si Nicole? Sabi ko, tulog po. Oh. Gising nga, lalabas agad yun sa... Pumunta kasi dumaan, pumunta ko siya, pero hindi naman. Ang akala ni Det, si Nicole lang pumasok sa kusina. Nakita niya dumaan. Tapos ito, maya-maya, tumayo na si Nicole. Wala pang kalahati or mga 5 minutes. Wala pa 5 minutes. Talaga yung doppelganger din pala. Doppelganger din tayo yung ni nakita Nicole, mo. sabi niya ng nanay niya sa kanya, kanina kapagising, ikaw gigising ko lang, nag-aalis pa ka nung... Nag-alis pa na muna. Hindi, nakita na kita dumaan. Katatayo ko lang, ma. Pero yung ibang nakita nyo, hindi doppelganger. Parang iba talaga. Hindi. Yung katulad kanina, sinasabi ni Det, malaki katawan na Parang si mataas. Nicole, nakita mo si Nicole. Oo, malaki katawan. Kaya akala niya si Nicole. Kaya pala. At mabaw. Pero wala, nakita ko yung lalaki yun. So, bali, itong lugar na to, may gusto ko sanang antayin hanggang alas 12 para, kasi itong vlog na to, biglaan ko, mga kagawsan. Biglaan lang to. Kasi nga, napakwentong kapatid ko sa akin, tinanong ko kasi kung ano gagawin sa lugar. Ang gagawin pala dito is puninaria. So, bali, oo, 2 years na tong bayad. Pero 2 years na rin nakabakante, hindi pa nagagawa. So, bali 5 years ang contract na ito. Nakita, nasa 200 pa to. Ito. So, ayan. Napakwento kami tungkol nga dito. Ayun, sabi ko, biglaan to. Hindi ko naman dala yung mga pang vlog ko talaga para sa nagagawin ko. Kasi ang bala ko talaga, mag-explore sa isang abandoned house, mga ganun yung abandoned. Pero dito, pero pwede rito. Ano, tol? Kapag kaya nakakita ng mga ganon, hindi nila ipapakita yung mukha nila sa inyo. Oo, talagang... Kahit anong mangyari, hindi nila ipapakita. Once na pinakita sa inyo yung mukha niya, malapit ka na. Oo, kaya mga ghosts hindi nagpapakita hindi talaga nagpapakita ng mukha. Magpapakita yan, nakatalikod, tagilid, hindi niya pakikita yung mukha niya. Actually, meron pang yung naginuman kami, may inaantay kami isang kapro pa. Yan na lang ang wala. Sabi nung isang alibasa, nakatalikod ako sa bintana. Sabi nung kainuman ko, yung pala sa taba. Tinignan ko, wala naman. Sabi ko, wala. Baka umihila sa gilid. Sabi ko, nako, labas ako sa pinto. Wala. Nakita ko, sabi niya, nandiyan na. Sabi niya, nandiyan na. Sabi ko, wala nga. Tumayo siya, pagtingin niya. Wala. Sabi, nakita ko, papalapit na eh. Tapos nung narinig nung kapitbahay naming matanda, yung nanay ni Ate Tess, niya naman pinagtatalunan niya. Nakita niya raw si Taba, naka-jacket na maong araw. Kapatid niya. Ay, hindi si Taba yung nakita mo, sabi ng matanda. Oo. Si ano yun, yung dating nakatira dyan. Kasi namatay yun, 24 ng December. Ano this person pa si hindi naman niya. Namatay yun. Alam mo bakit namatay noon?
hold upper yun. Sabi ng matanda. Oh. Nang hold up, para pag uwi niya, may noche buena. Oh. Nakauwi raw eh. May dala pa eh. Dalawang sukot doon dala eh. Binigay sa asawa eh. Wala anak. Oh. Totoo yung asawa, may noche buena. Tapos umakyat daw sa taas yung lalaki. Oh. Sabi ng babae. Pag-akyat, may dumating na pulis dalawa. Dito ba nakatira si ano? Opo, bakit po? Tawag ko kayo mabibigyan, Mrs. Patay na uwi asawa niya. Oh? Paano patay? Ito nag-uwi pa ng ano, ng Noche Buena. Sabi raw gano'n, nagtatalo. Hindi patay asawa ko. Bakit daw siya, inaanap sa tas, wala na eh. Oh? Ayun, Naiuwi pa yung Noche Buena? Naiuwi yung Noche Buena. Ang galing ah. Kinento na yung nanay anak sa akin. Ano pangalan na yung nanay natin eh. Kasi nga nagtatalo pa. Saan yun? Bahay nga sa magtanggol, di ba may katabi kami? Ay, oo, may katabi niyo. Oh, Doon na nagkwento yung matanda ron. Ah, okay. Sabi ko wala si Taba, kasi Taba, mataba rin daw yun. Ah. Naka-jacket ng maong daw nung mamatay. Sabi ni Sunny Boy, nakita ko naka-jacket ng maong. Sabi ni Sunny Boy. Ngayon, pagdating daw ng araw sa loob nila, pag sa mesa yung uwi-uwi at umakyat sa taas yung babae naman, inasikaso yung inuwi. May kasunod na pulis, dalawa. Pilip niya sa pinto, sabi niya. Ay, hindi sinasabi, patay na yung asawa mo. Umiyak na yung babae, hindi mo mangyayari yun na iuwi pa yung noche buena. Ayan ang may uwi siya, kakauwi lang sa taas. Nagulat din mga pulis. Oo, nagulat din mga pulis. Imposible, patay ho eh. O, hindi makasya sa taas. Dinig na. Pati pulis pumanik sa taas. Oo, dinig na nila. Wala din. Wala. Ayun, sabi nung dalang pulis pinipilit patay dahil sila nakapatay. Sila nakabarel. Oo. Ay, nako. Ayun. So, ayun. Ito, mga ka-ghost hunt. Punta tayo dito sa ano. Dadali ko kayo. So, bali, ito yung sinasabi ng kapatid ko. Ito yung CR nila. Tapos, dito yung kusina. Dito yung kusina nila. Ayan. So, bali, ang oras ngayon is alas 10:30 ng umaga. Ayan. Tapos, nakikita niyo yung puno na yan. Puno ng... Anong puno yan, tol? Kilala yan. Ito, hindi na... Ano kaya puno ito? Puno na kilala ko, Rico Puno. Rico J. Puno. So, bali kung mapapansin nyo, mga kagawasan, ito yung kusina. Tapos yung kahabaan yan, pag ganun, doon yan papunta, tagos yan sa may kwarto ng anak nilang babae. Doon madalas nakikita na lumalabas doon sa kwarto, papunta rin sa kusina. Nakikita nila, dyan dumadaan. So, bali ang palagay ko, lumalabas dito sa lugar na to, yan. Tapos kung makikita nyo yung puno na yan, ayan, may puno dyan. Dyan siya, malamang dyan yan. Tapos ito gagawin tong puninarya. So, yan sa puno na yan. Malamang yan. Lumalabas yan. Dito sa puno nagpupunta yan. Yan ang ano ko dyan. Dyan sa puno na yan. Unang tira ko dito, ilang gabi pa lang sinabi ko na kaya may nakikita ako. Unang tira mo pa lang dito. Nakita na ako, tapos agad nakita ko dito dati sa babae, dalawang lalaki. Isang babae, dalawang lalaki. Nakakita ka pa? Hindi na eh. Hindi ko siya kasi nakikita, pero may nararamdaman ako. Alam mo kung bakit ko nasabi. May bigla akong maamoy na amoy sunog. May sunog? May asupre, may asupre, may asupre, may asupre. Sunog, basta amoy sunog siya. Naaamoy ko siya. Dumadaan bigla, maamoy. Tapos mawawala. Wala. Amoy sunog. Oh, di ba sabi mo dati ano to, tapunan to? Isang lugar na to, tapo naman. Oo. Yung umiilan na kumot? Kasi nag-aatukan pa kami. Giniginaw. Lalo pag December malamig dito, di ba? Oo. O maya, may wala na akong bumot ka lang. Oh? Hihinahin ko pa. Umiilan ulit pa ba? Kahit kila Sheila. Bahay ni Sheila. Oo nga. Ayan, isa pa experience ko, nakita ko pa. Kasi unang tulog ko ron, hindi ko alam na nagdadala ng arinola sa kwarto si Sheila eh. Narinig ko bumukas yung pintuan niya. So, malaki yung awang ng pintuan. Yung kwarto ko. Sa lapag ako natutulog. So, nakita ko yung bumukas yung pinto niya. Narinig ko bumukas yung milip ako. Nakita ko bumaba. Paa. Bumaba. Daan lakas yung ano, yabag. Bigat. Bigat yung paa niyo. Sabi ko pang gano'n. Diba? Bigat yung paa. Parang yung dada ko. Nabakas ang pag-ising ko. Kasi unang tulog ko yun eh.
Sabi ko sa kanya, kalmi ka pa sa madaling araw. Oo, sabi ko ay takas kita, bumaba ka. Hindi ako bumababa. May rinola ako sa kwarto. Kasi takot ako bumaba. Sakit. Pero nakita mo bumaba. Bumaba eh. Sabi ko, nakita ko kasi yung paa mo eh. Bumaba ka eh. Hindi ako yun, sabi niya sa akin. Huwag mo takutin. Nakita ko nga, sabi ko. Kaya ako sinilip. Kasi pag tiga ako, kita ko yung ilalim ng laki ng awang ng pinto eh. Ganyan yata kataas eh. Kita ko yung paa eh. Tapos narinig ko kasi bumukas. Tapos tinignan ko oras sa cellphone. Alas 2. Ayun, bumaba. Hindi ako may rinola ako sa lahat. Kaya pala nagpasama. Natakot nakakakita rin pala siya ron. Sabagay, no? Natira kayo dun ni Oman, eh. Ay, kasama tayo mo si Oman. Oo. Gabi, alas 12. Narinig namin may nagbox ng shower. Oo. Kakatakot pa kami dalawa. Box shower. Bubuholo ako. Kami, tarapong kami. Suminto, maya nagamit kulong. Oo. Nagkulong pa mo, ginamit kulong mo man. Yup! Takot kami. Kinabukasan, sinita kami ni Sheila. Kayo, gabing-gabi na, ang iingay nyo. Tapos alas 12, naliligo pa kayo. Napagbintangan pa kayo naliligo. Maingay, oo, pero naliligo, hindi kami yun. Sabi namin. Hindi kami yun, promise, mamatay man. Hindi kami naligo, pero narinig namin may naliligo. So, ayun lang. So, bali sa maikling kwentuhan namin ng kapatid ko tungkol dun sa mga na-experience niya, na totoo yun, lahat yung na-experience ng kapatid ko na yun. Alam ko dahil mga kasama niya rin ako dati noon, magkakasama kami niyan. May kukwento na sa akin yun. Ngayon, na-open lang ulit. Tapos, pero yung experience niya rito sa bahay nila dito, ngayon ko lang narinig sa kanya yun. Totoo din. Tapos, pinatotohanan naman ng asawa niya. Yung asawa niya nakakita din. At may nagdo-doppelganger din sa bahay na to. Yan. Tapos, dumadaan dun sa bintana na yon. Yan. Tapos, lumalabas yun. Palagay ko dahil sa puno na yan. Yan, sa may puno na yun. Ayun, harap ko doon. May puno. Ayun, may puno na yan. Yan, puno na yan. Malapit dito sa bintana eh. Ayan ang bintana. Ayan, dyan. Puno na yan. Hindi ko alam kung anong klaseng puno ito eh. So, ayun lang. Ito yung kauna-unahang at biglaan ko pang content para sa aking isa pang channel na Strangers from Dark. Susubukan kong gawin pa lang to. Pero, sana matulungan nyo ako para sa pag-subscribe nyo. Marami pa kaming kwento. Marami pa kaming gagawing kwento. Marami pa kayo kwento dyan. So, maraming salamat. Strangers from Dark, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and hit nyo na yung notification bell para maging updated kayo sa susunod ko pang gagawin na mga horror videos. Okay, maraming salamat. Bye-bye.